natin sama sa ating prayer, ang ating mga fellowship leaders, simula kay Pastor Greg at Sister Lisa Mitchell. Patuloy sila ingatan ng Panginoon sa kanilang pagmisyon at pagkalooban sila ng kalakasan, spiritual at physical. Maging iba po natin mga fellowship leaders, sila Pastor Jesse, Pastor Harold, Pastor Joe, Pastor Richard, Pastor Kevin, Pastor Tom, Pastor Matt, at si Pastor Paul Stevens. Maging ang kanilang mga pamilya, sama po natin sa panalangin na patuloy sila ingatan ng Panginoon at gabayan sila ng ating Panginoon. Gawin din po ang ating national leader dito po sa bansang Pilipinas, si Pastor Alberto at Sister Susan de Cepeda. Kalakasan sa nila, spiritual and physical, ipanalangin po natin sa ating Panginoon. Gawin din po sa ating mga church regional leaders, sila Pastor Ernie, Pastor Henaro, Pastor Yeli, Pastor Charlie, Pastor Frank, Pilamintura, ingatan sila ng Panginoon at kung saan sila ginagamit ng ating Panginoon, patuloy sila pagbungahin, pati ang kanilang pamilya, at patuloy palakasin ng ating Panginoon. Kaya hindi po ating mga missionaries, sama po natin sa gabi ito sa ating panalangin, ang kalakasan patuloy sa kanila, ingatan sila ng ating Panginoon kung saan sila dinala ng ating Panginoon. Kaya din, panalangin po natin sa gabi ito, ang ating mga patiran, mga ginagamit ng Panginoon, mga Daughter Church ng Mandaluyong ay patuloy pagbungahin ng Panginoon simula sa dati Trinidad Benguet, nila Pastor René Cordero, hanggang sa mga kapastoran pa na nandiyan po sa screen ng pangalan. Sama po natin sila sa ating panalangin. Maging ang ating pong pastor sa Cubao, Quezon City, si Pastor Jerry at Sister Lizelle Varela. Patuloy po tayong manalangin ng kalakasan at patuloy na pag-iingat ng Panginoon sa kanilang buhay. Magilid po sa C5, si Pastor Nino at Sister Lerma Galion na patuloy gamitin sila ng Panginoon. Maging si Sister Lerma na nagbubuntis nga ng patuloy palakasin ng Panginoon. Ganyan din ang gawain po sa May Kawain, Bulacan. Ingatan ng Panginoon sila Pastor Aldwin at Sister Mawat na Buklaw sa kanilang paghayo sa lugar na iyon. Ganyan din po sa Barangay Rizal na patuloy ingatan ng Panginoon at tulungan ng Panginoon si Pastor Mike at Sister Celine Bunagua sa pag-take over sa naiwang gawain po doon. Patuloy po natin sila sa isama sa ating panalangin. Ganyan din po ang mga pioneering churches ay patuloy ingatan ng Panginoon ang bawat mga bago mga mag-asawa na ginagamit ng Panginoon at pinahayo niya sa iba't ibang mga lugar ay patuloy samahan ng Panginoon sa gabing ito. Panalangin po natin, maging ang ating gawain ay patuloy pagbungahin ng Panginoon ng fruitfulness ng gawain po dito sa C5, sa Cubao, sa Barangay Rizal, May Kawain, Bulacan, ministry, maging mga outreaches natin, katulad ng ating pong paghayo kanina, ay patuloy pagbungahin, pagkaloob ng Panginoon ng katagumpayan. Ngayon din po sa Samar at sa iba pang mga lugar kung saan kumikilos ang ating Panginoon. Padalanan din po natin sa gabing ito ang breakthrough of financial and worship services sa ating church, maging sa bawat isa ay pagpalain ng Panginoon ng mga trabaho, maging ang pag-aaral ng ating mga kapatid. Padalanan po natin ng bawat isa, patuloy tayo ingatan ng ating Panginoon. Gayon din ang ating pong bansa, sama po natin sa panalangin ng ating presidente at ang ating gobyerno, kabagan ng ating Panginoon at ang mga frontliners, mga kapulisan ay patuloy sila tulungan ng Panginoon, genuine transformation para sa kanila, at ang conversion, transformation po para sa ating bansa. Patuloy po natin panalangin sa Panginoon at patuloy po magligtas ng Panginoon ng mga kababayan natin Pilipino. Kaya din po, panalangin po natin sa gabing ito ang pag-iingat ng Panginoon sa mga patiran natin sa abroad. Gabayan sila ng Panginoon sa anumang mga sakuna sa bansang Ukraine, Russia, sa China, Taiwan at Israel. Ingatan sila ng Panginoong Jesus. Maging iba po natin mga kapatid, sama po natin sila sa ating panalangin. Maging sa gabi po ito, mga patiran natin na may karamdamang kasakitan, patuloy po natin sila sama sa ating panalangin. Simula kay Pastor Tony Tino, maging sa iba po natin mga kapatid sa screen, Sister April Garcia, Sister Elizabeth Villamin, maging si Brother Nonoy, Brother Ron Capillan, maging si Brother Dan at Brother Max. Ingatan sila ng Panginoon, patuloy na gumawa ang Panginoon ng kalakasan, pangibagong himala para sa kanilang buhay. Bagay iba po natin mga kapatid na nakikita po natin pangalan sa screen. Huwag po natin kalimutan na isama sa panalangin ang kanilang mga pangalan at kumilos patuloy ang Panginoon sa kanilang buhay. Sama po natin sa gabing ito ang prayer request ni Sister Charina, ang financial expenses ay patuloy punuan ng Panginoon. Ngayon din panalan po natin si Brother Kiko, ang panunumbalik niya sa gawain at malayo sa ating mga barkada. Ngayon si Brother Rui, Sister Ines, maging si
ang gawain po sa Gate 3, panalahan po natin yung patuloy pagbuhay ng Panginoon at huwag gayaan ng Panginoon na malagay sa mga unang buhay noon. Panalahan po natin maging sa gabing ito ang patuloy na pag-iingat ng Panginoon sa kanyang gawain at patuloy pagkalooban ng miracle money upang mapuwer ang lot for at lot to. Usama po natin sa panalangin maging ang campus ministry po sa Keris. Huwag po natin kalimutan na isama sa ating panalangin. Patuloy kausapin ng Panginoon ang mga namumuno doon at kung di man sa loob ay sa labas ng school makapangaral ng salita ng Diyos. At kung wala na po tayo nakalimutan na isama sa panalangin, minsan pa, luwalatin po natin yung Panginoon. Itaas natin sa Panginoon. Hallelujah! Walang ilang Diyos na pangyayari sa lahat. At walang ilang Diyos Panginoon na pangyayari. Ang pangyayari sa lahat. Hallelujah! May manalangin sa ating Panginoon ang magbanal ng makapangyarihan sa lahat o God. Marami pong salamat. Tinutulong po kami, Panginoon, sa oras na ito. Marami pong salamat. Tinasa po po, Panginoon, ang aming mga bawat kapatiran, Panginoon. Dalangin mo po kung paano ka nagpalakas, Panginoon, kanina. Kung paano ka nangusap, naghayag, Panginoon, ay salita. Gawin mo rin po ngayon, Panginoon, o God. Dalangin mo po ang mga ngaral, o God, ay yung banal na salita, Panginoon. Pahilan mo po ang kanyang labi, Panginoon, o God. Nabiyan niyo po ang katotohanan na kami malakas, Panginoon. Nalalabas kami sa gusaling ito na kami yung binago, Panginoon. Daladala namin ang iyong salita, Panginoon. Dalangin ko rin po, Panginoon, ang manabanggit na panalangin sa likod ng pulpito, Panginoon. Mula po sa may karamdaman, kasakitan, physical, spiritual man po, Panginoon. Akin po silang nilalapit sa iyo, Panginoon. Naniniwala kami, Panginoon, sa oras na ito. May bago na ako, virus ka na ng pagaling ka na, O God. Hallelujah. I praise you po sa oras na ito na pumapanggambala, gawa ng Diablo, Panginoon, mga likong espiritu. Ngayon pa lamang po, akin na pong sinasama tayo, inawasak may blood of Jesus. Ngayon po, ilo po, Panginoon, sa iyo po binabalik ang pinakamataas na puri parangal sa pangalan ni Jesus. Amen. sa biyaya ng ating Panginoon Kristo. Amen. Praise God. Pinagpalang gabi sa bawat isa. Amen. Dinala tayo ng magalak, excited sa gawain ng ating Panginoon. So tayo dako na sa ating mga activities ngayong gabi. Patuloy nating suportahan ang ating mga morning prayer. Babalik muli tayo sa araw ng bukas, Monday to Friday, lalo na sa mga magtatrabaho uli. Amen. Manalangin kayo muli sa gawain ng Panginoon. Midnight prayer, Wednesday, ng 12 a.m. At ang Sabado ay meron din tayong gawain. Maging ating kanina, yung follow-up and outreach natin at pangaral sa labas, sinaman tayo ng Panginoon. At yung mga iba pa dyan na mahalagang announcement, Thursday night worship, 7 p.m. tayo magsisimula. Bible for all ages, 9 a.m. Sunday morning, 10:30. And Sunday night, kanina, biyaya ng Panginoon, 7 tayo nagsimula, 7 p.m. At ang Revival Crusade ni Pastor Louie daw, Pastor Yue, malapit na, August 26 to 27. Kaya yung mga maghahandog, maganda na din kayo, mga nanay. Amen. Balik nyo sa Panginoon, yung kaliwalhatian. Amen. Mag-excited ulit tayo sa paghandog sa ating Panginoon. At kung wala na po, tayo dadako na sa ating pagre-report sa gawain ng ating Panginoon kanina. Bagamat maulan, ay patuloy tayong sinamahan sa mapaghayo. At ang pangunahan nito ni Brother Widring sa mga kalalakihan, kasama ang aming ating pastor na humayo sa Dalandan Street. Amen. At nangaral kahit na umuulan. Maging si Brother Jerson sa lugar ng Pasawan. Amen. Magre-report din po. Kasama din yung i-report ni Brother Widring sa mga kabataan. 8. Amen. Praise God. So kanina kahit umulan, hindi po hadlang iyon para hindi po makapangaral ng
ng salita ng Diyos. Nagkaroon po kami ng collaboration. Meron po doong street preaching, meron din po nagtuturo sa kabataan. Kanina po, pumunta po kami doon, dami pong tao. Kala po nila kahit umuulan, titigil na po kami. Sinamahan po kami ng Panginoon doon. Tapos nagligtas po siya, nagpagaling po siya doon. Si nanay po, pinag-pray po namin. Kanina po, hindi niya po masyadong maaninag pag malapitan po. So sabi po ni Father Matthew, ilan to? Hindi niya po masyadong pinag-pray po namin sama-sama po. Tapos sinapromise. Nakikita niya po biyaya po ng Panginoon, pati po yung paa niya, pinagaling po ng Panginoon, hindi niya po nagagaling. Nakisipan niya na po. Tapos meron pong naturuan sila si Sir Mary, kahit umulan po, nandun po yung mga kabataan, willing din po silang matuto at biyaya din po ng Panginoon. Meron din po kami nung 2 kabataan na napatanggap. Naglalaro po yun sila ng online, tapos tinanong ko po kung anong uunahin niya, yung online o salita ng Diyos. Biyaya po ng Panginoon, sinamahan niya po kami. At naging magalak po kami sa ito, hindi lamang po silang napalakas, pati din po kami. So wag po natin kalimutan ipanalangin ang dalandan upang magbukas ulit doon ang gawain ng Panginoon at makakay po natin sila patungo po sa kaligtasan. Yun lamang po, sa Diyos po ang kapurihan. Ayan, magandang gabi rin po sa ating lahat. Nais ko lang din i-report, napakabuti nga ng Diyos. Napakabuti nga, bilang Kristiyano, tayo po yung maayo. Nakapunta po ako dyan. Hindi pa ako nakapunta ng Pusawan. Nakapunta ako dito sa lugar nila Brother JR dahil narinig ko yung tinig ng Panginoon. Puntahan ko raw siya. And then nakita ko si Brother JR. Siniran ulit natin. Pag-pray natin kasi nabalik siya dun sa dati niyang vision ngayon, pinaalala natin, hindi tayo napunta doon, pinaalala ng Diyos na hindi rin ako napunta dito, hindi kita kinukontent, kundi pinapaalala ko ulit yung pag-ibig ng Diyos kung paano ka minahal ng Panginoon. Doon nga, napaalalahanan siya na mahal talaga siya ng Panginoon, kailangan niya lang magpakumbaba. Then, alam niyo po, meron din tayo nakausap na isang pang tatay, si Tatay Carlos. Siya po ay nakatanggap din sa Panginoon. Sa kabutihan ng Diyos, sa pagpunta natin, paghayo natin doon, nagliligtas din po ang Panginoon. At nakapagsundo rin po tayo sa Gate 3. Yun nga, pagkatapos noon, bago ko pinatanggap doon, meron pa nga, alam niyo po, napakabuti ng Diyos, no? Dahil habang pinapatanggap si Tatay Carlos doon, may nag-aaway. Pero tuloy po ang gawain ng Diyos na walang makapipigil sa gawain ng Diyos. Ayun nga, natanggap niya ang Panginoon. Bukod dyan, pagpunta ko naman ng Gate 3, may riot naman. May mga dalang bato. Sabi ko nga kaya Sister Ines, tara na! Sa gawain ng Panginoon. Kasi pag wala tayo sa gawain ng Panginoon, pwede tayong magpakama. So yun lamang po, pag-pray natin ang gawain, tayo sumulong sa gawain ng Panginoon. Amen. Men, iulat ko po yung kabutihan ng Diyos sa Gate 3 at himala po mga kapatid sa ating Panginoon sapagkat habang doon po sa Gate 3 ay nagkakagulo, may riot, kabilaan po yung riot, pero hindi kami hinayaan ng Diyos na makapangaral ng salita ng ating Panginoon. Amen, dinala kami doon sa may park. Amen, at ito po yung himala ng Diyos na kahit tumuulan, umambon, mga kapatid ay si Brother Julius, amen, ay patuloy pa rin siyang nangaral. Hindi po hadlang yung ulan na kahit umaambon, ay nandun pa rin yung mga 4 na kabataan nakikinig ko sa kanyang ipinapangaral na salita. And then, hindi sila umalis. Saka lang sila umalis nung natapos na yung pangaral. So, lakas po ng ulan. Ito po yung himala ng Diyos. At ngayon din naman si Brother Orlando, meron siyang pinangaralan ng 2 kabataan. Amen. Yung kabataan na yun ay katulad din niya dati. Nagpatotoo siya. Amen. At pinatanggap niya yung 2 kabataan. Amen. At meron din po akong pinangaralan ng kabataan doon. Amen. Bagamat sila ay dating kabataan na nakikipag-riot din. Amen. Biyaya ng Panginoon, binahaginan natin ng salita ng Diyos. And then, sa kabutihan ng ating Panginoon, hindi niya po inayaan kami na madamay doon sa riot kasi kabilaan po yan, batuhan. And then, may mga tao doon nagpatagbuhan na, pero biyaya ng Panginoon, nagligtas po siya ng 7 kaluluwa. Amen. Sa Diyos po, pinangal po mga kapatid sa ating Panginoon, kami po ay nagbabibe doon, amen, at biyaya ng Panginoon, yung aking Bible, kahit basang-basa na yung aking bag, hindi po siya nabasa. Sa kabutihan ng Panginoon, naghimalang mo ang Diyos. Sa Diyos po ang lahat ng kapurihan.
Amen. Praise God. Ang bawat mamamahayos, sumulong tayo. Amen. Lalo na yung mga dati na tinatawagan tayo ng Panginoon. May calling ang bawat isa sa atin upang humayo at ipabot ng salita ng Panginoon. Kaya ngayon tayo may dadako na sa pagbibigay sa gawain ng Panginoon. Kung paano sumusulong, gawain ng Panginoon hanggang may gawain Bulacan, Barangay Rizal. Amen. Dahil ito sa pagbibigay ng mga tapat na anak ng ating Panginoon. At kayo po yun mga kapatid. Kaya huwag po kayong magsawang magbigay, maghandog sa ating Panginoon. Umasa kayo ngayong gabi, pagpapalain kayo. Pagmula nito ng ating pastor, Pastor Ninyo, palapakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Praise God. Amen. Mahalaga sa gawain ang pagtataguyod ng pananalaki. Amen. Pag hindi po natin pinagtulong-tulungan, hindi po tayo susulong. At kung titingnan natin, ang Panginoon mismo ang nagturo nito. Kaya nga ang mga naglilingkod, tinuruan ng Panginoon na aasa ay sa Diyos. At ang gagamitin ay ang mga mananampalataya. Titingnan natin ito sa mabuting balita sa Matthew chapter 10, verse 9. Ang sabi dito, huwag kayong magdala ng ginto o pilak o tanso sa inyong mga lalagyan ng pera o supot sa inyong paglalakbay o 2 baro o mga sandalyas o tungkod sapagkat ang manggagawa ay karapat-dapat sa kanyang pagkain. So papansinin natin dito mga kapatid, ang pagtataguyod ng financial support is very important in God's kingdom. Kapag wala ang sumusuporta at hindi naintindihan ng bagay na ito, hahayaan nila ang namumuno at ang pastor na magtrabaho. Yung iba nga pinupulahan pa eh. Dapat yung mga pastor na nagtatrabaho. Pero ang Panginoon mismo ang nagsabi, huwag kayo magtatrabaho. Ito, huwag kang magdadala ng sarili sa iyo. Nakalagay dito mga kapatid, sa iyong paglalakbay, kahit baro, sandalyas, tungkod. Ang mga bagay na ito, mga kapatid, ay may kaakibat na larawan sa atin. Hallelujah. Kagaya ng tungkod na hindi mo pagtitiwala ng sarili mong lakas o ang sarili mong kakayanan. Huwag yung comfort. When you are endangered, aasa ka sa Diyos. Pag may pangangailangan ka, hindi yung supot mo o wallet mo ang iyong pagtitiwalaan, kundi yung maibibigay ng Panginoon. At ito po ang pinakamabigat dito, at ito po hindi pinapansin ng mananampalataya. Okay, masasaktan ano? Ang Panginoon na mismo nagsabi, karapat-dapat ang manggagawa sa kanyang pagkain. Even the Lord Jesus Christ says, the servant is good enough, well-deserving, amen, para sa kanyang kakailanganin sa paglilingkod. Pero ito ay na-overlook ng mga mananampalataya. At lalo naman minsan ng mga namumuno. Pero salamat sa Diyos, wala sa atin yan. Hindi sa atin nagpapalakihan ng building. Hindi rin tayo uso sa atin ang bumili ng Ford Ranger. At hindi rin uso sa atin bumili ng jet para tayo ay pumunta sa ibang bansa. Si Pastor Wayman Mitchell na namatay, hindi nga nagpapasundo sa taxi kahit gusto nang sunduin ni Pastor Boyd. Hindi! I will take my own cab. Pagbaba niya ng airport, nakakakita siya ng bata. Amen, binibless niya ang mga bata. Di niya gusto na ihahatid pa siya sa sarili ng hotel, mga kapatid sa Panginoon. At ito yung ating tinanggap. Amen? Hindi pinagbabawalan sa atin ang pastor ay magtrabaho. Pero dito papansinin natin, amen, ang Panginoon ay nagtuturo, you cannot stay forever doing your own job while you have ministry. Ayun, wala kang supot na sayo. Wala kang dalang baro. Hindi naman ibig sabihin nito, pupunta ng may kawayan sila Pastor Alvin ng nakabahag.
Pagpasensya niyo, baka literal nating maisip ito. Naka-ethnic si Pastor, pupunta doon sa Master Maui, nakabahaga. No? Pastor, medyo, iba ang itsura. Yung magkasama. Hindi naman, mga kapatid. Amen? Kundi aasa sila, naniniwala sila, hindi natin sila pababayaan dahil hindi sila pababayaan ng Diyos. Yes. We will support them. Ang Barangay Rizal, susuportahan natin. Amen. Because the worker is worthy, amen, for food, for financial support, mga kapatid. Hallelujah. At itinuturo ng Panginoon dito yung advanced Christianity. Amen? Na kapag hindi ka nagbigay, wala kang mansyon sa langit. Hindi naman talaga gano'n. Minsan, ginujoke yan ng mga pastor. Pampatawa, pampakatch. Pero ang totoo, kapag inibig mo ang pera at tumingin ka sa tao, delikado ang kaligtasan mo. Kasi wala kang tunay na pananampalataya. Hindi mo kayang harapin ang takot mo. Amen? Hindi mo kayang magtiwala sa Diyos. Amen? Kundi tinuturo ng Panginoon dito, mga kapatid, sa Panginoon, hallelujah, kailangan nating balansihin. When we give for God, for the kingdom of God, sowing the seed of life, amen, ang mga manggagawa ay kinakailangan ng suporta ng mga mananampalataya by wisdom. When you give, mga kapatid sa Panginoon, you need wisdom. You are giving because you are giving for God. At alam mo namang, amen, kailangan din yan ng manggagawa. That's wisdom. Sabi ng Panginoon, nasaan yung wisdom? Malaki treated, dalahin mo sa aking bahay upang may magamit. That's wisdom. Kaya mo dadalahin, may gagamitin. That's holistic. Hindi lamang para yun doon sa kakainin ng pastor, idadamit nila, kundi gagamitin ng buong gawain. That's wisdom. Itinuturo sa atin yung pagiging balanse. Hallelujah. Humahayo tayo. Sinong mayo? Nagpapatotoo. Amen? Pero nagbibigay din tayo. Amen? Matthew 23:23, sa rin yung pagbabasa, sinabi ng Panginoon doon, dapat gawin natin ang lahat. Katarungan, pananampalataya, habag, at una niyang sinita yung tithing. Dapat mong ginagawa yan, pero yung tatlong mahalaga, hindi mo kinakalimutan. We need balance. When you give tithes, amen, you do it for God, sapagkat yun ay sa Diyos. Amen ba, mga kapatid? Pero hindi ka rin naman nagtatites nang hindi ka nagpapatotoo. Hindi ka rin naman nagtatites nang hindi ka humahayo. Dapat ikinikwento mo sa iba ang ginagawa ng Diyos sa iyo. That's faith. Kaya ka nagtatites, alam mong yan ay kamay ng Diyos. May gagawin ng Panginoon dyan, yan ay sa Kanya. Nasama mo kayo? Amen. Timing, tinuturo ng Diyos dito yung timing. Amen? Kailangan natin, mga kapatid, magsikap, hallelujah, balanse ang ating trabaho, pero huwag mong kalimutan ng Diyos. You need to provide a perfect timing. You need to make timing in your life. Right? You provide for your family. You also provide, amen, yung para sa Diyos na binigay sa iyo, the seed na pinagagamit sa iyo, ibigay mo sa kamay ng Diyos, upang ito'y maingatan, ibabalik ulit ito sa iyo. And most of all, timing is first fruit. Mga kapatid, kapag hindi pinagpala, unahin mo ang Diyos. Tumahimik kayo. Ang Panginoon nagsabi dito, ang manggagawa ay karapat-dapat sa kanyang pagkain. Yes. Pansinin mo yung Galatia 6. Ang mga tinuturuan ay tumulong sa nagtuturo. Masama ko kayo, mga kapatid. At ang pinakadakilang binanggit dito ng Panginoon is worthy. Alam nyo, we are not worthy. We are not worthy. Pero salamat sa Diyos for using that word that we are worthy. Hindi kayo, no? Kasi masakit talaga kapag naisip mo ang tao. Pero alam niyo, mga kapatid, tao din ang ginamit sa buhay niya.
Kaya nga sabi ni Pablo, hindi ko ginagamit ang pribilehiyong ito. Pero sinadya ng Panginoon isulat upang hindi tayo magpabaya. Naglilingkod tayo sa Diyos na para bang naglilingkod tayo sa tao. Nabiyan sa Kolosas, anong ibig sabihin nun? Nakikita ang pananampalataya. Kaya kapag ang mananampalataya walang pag-ibig, hindi natin magagawa ito. Ipapakita lamang natin ang pagbibigay sa paraang gusto natin, but not in the value of being worthy. Sabi ng Panginoon sa Revelation chapter 4 verse 11, karapat-dapat ka, Panginoon. Amen. Nandito sa Revelation chapter 4 verse 11. Karapat-dapat ka, O Panginoon, sa Diyos namin at Diyos namin na tumanggap ng kaluwalhatian at karangalan at kapangyarihan sapagkat nilikha mo ang lahat ng mga bagay at dahil sa iyong kalooban ay nabuhay sila at nalikha. Amen? Salamat sa Diyos, ang creation niya hindi niya kailangan ng tao. Ang ginawa niya ay tao. Pero ang pagtataguyod ng iglesia ng Diyos, kailangan niya ng tao. Ang pagliligtas ng Panginoon, kailangan niya ng tao. Tao ang kanyang susubuin. At ang bawat sinusubo ng Diyos, kailangan natin suportahan. Amen? Kaya hindi lumalabo ang isang gawain kapag ang mga mananampalataya ayaw sumunod sa Panginoon. Amen? That the servants are worthy. Amen? For giving. At salamat sa Panginoon sa bagay na ito. Amen? Ang sumasaganang gawain para abutin ang maraming bansa ay ang mga mananampalataya ay tapat sa Diyos. Amen? Kaya yung gawain sa Prescott, nagsimula sa 29, naabot tayo. Sino naman tayo para maabot dito sa Taguig? Nagsimula sa 29 na mga mananampalataya na naging manggagawa at ngayon, amen, mahigit na tayo sa 3,700 worldwide. Amen pa mga kapatid. Narinig nyo kanina, nag-bike si Brother James para hindi gumastos sa pamasahe. Pero totoo, dapat nakapamasahe sila. Tahimik na naman tayo. Kasi minsan, hirap na hirap tayong tumulong. Kumusta ang faith mo? Gusto natin nakakakita ng nililigtas. Gusto natin nakakakita ng nagbabago. Pero nakita ba natin yung manggagawa ng Diyos para tulungan? Amen? Huwag natin iisipin na pag ako tumulong, baka kuhanin lang ito ng tao. Mga kapatid, sa ating Panginoon, ito ay kawalan ng pananampalataya. Kaya nga sabi ng Panginoon, they are worthy, mga kapatid. Hallelujah. For food, for clothing. Sabi pa dito ay maging supot. Hallelujah. They will not provide for their own. Na kaya, pagka yung wala nang maisuporta ay magtatrabaho na lang yung pastor. Kaya merong mga manggagawa o mga churches na nabubuwag because they fear to raise this issue. Yung mga pastor mismo, takot mismo sabihin ito. Pero daw natatakot. Ano yung bakit? Isinuko ko yung aking buhay at trabaho. Bakit? Nakita ko yung himala ng Diyos sa bagay na ito. May buhay na nagbago. Yan, no? May buhay na nagbago nandun sa Rizal. At may buhay na binabago sa bawat paghayo. Amen. Kung hindi ko sasabihin ito sa mga tao, hindi nyo rin ito maintindihan. Amen. Nakaakibat sa gawain ng Diyos ay huwag pabayaan ang manggagawa ng Diyos. Kaya naawa ko duminsan pag kami mga pamilya na pinupunahan yung pastor, walang trabaho, dapat nagtatrabaho yan si pastor eh. Mali, mga kapatid sa Panginoon. Ang Panginoon mismo nagtatanong sa amin. Amen. Sa ganitong bagay, nasusunod natin ang kalooban ng Panginoong Hesus. Sabi nga niya, tinanong niya yung kanyang mga alagad, mahal mo ba ako? Opo. Sabi naman ng Panginoon, kung mahal mo ako, sundin mo ang aking mga utos.
Kaya pagpalain mo. Sabi ng Panginoon, ang nagpapala sa pangalan ng alagad, pagpapalain sa pangalan ng alagad. Ang nagpapala sa pangalan ng propeta, pagpapalain ka sa pangalan ng propeta. And most especially, when you give sa pangalan ni Jesus, lalo ang pagpapalain. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya tulungan natin ang gawain ng Diyos hindi dahil mahirap, kundi dahil pinagyaman ka. Share your blessing. Share the blessing of God. Have faith, amen, in giving, sapagkat may magagawa ang Diyos sa ating buhay. Can we say amen? Balik natin ang karapat-dapat sa Diyos. Huwag nating hayaan na magutom ang mga manggagawa ng Panginoon. Lalo na, iiwan nila ang kanilang kinasanayan dito. Iiwan nila yung kanilang mga kakayanan. Amen? Hallelujah. May mga kontrata pa nga si Pastor Alvin, pero amen, pupuntahan niya ang ibang bayan para sa Diyos. Ibang kontrata ang kanyang gagawin. Kontrata ng kaharian ng Diyos. Palampakan natin ang Panginoon. Amen. Supportahan natin ang gawain ng Panginoon. Tinatawag ko si Brother Ezekiel sa pananalangin. Panginoon, minsan pa salamat po muli sa gabing ito na kami po yung makapagbalik sa iyo, Panginoon, ng pasasalamat. Minsan pa pagpalayan niyo po, Panginoon, ang mga kapatid namin, Panginoon, na walang sawang nagbibigay para sa iyong banal na gawain, Panginoon. Pagpalayan niyo po sila, Panginoon Jesus, siksik, liglig at lumakaw, katulad po ng iyong pinangako, Panginoon. At patuloy ka nga pong maghari sa aming buhay, Panginoon. Ikaw lamang kita sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. We bring the sacrifice of praise to the house of God. We bring the sacrifice of praise to the house of God. As we offer unto you the sacrifices of praise. As we offer unto you the sacrifices of joy. Amen. At sa pangaral ng salita ng Diyos ngayong gabi, welcome natin ang ating pastor, papuntang may gawayan, Pastor Alvin Tabuklao. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Amen. At madaliin natin ito kasi excited na tayong umuwi. Praise God. Hallelujah. Talagang nag-aabang na yung ating unan sa kahigaan doon dahil malamig. Praise God. Hallelujah. Amen. Salamat po sa ating Panginoon. Hallelujah. Sa pribilehiyo na muling makapangaral. Hallelujah. Dito po sa likod ng altar na ito. At ito ay malaking biyaya. Amen. Tinatanaw ko sa Panginoon. Ito ay malaking biyaya. Amen. At tayo ay makapangaral sa bawat isa. Amen. At syempre, salamat sa aking buting pastor, Pastor Nino at Sister Lerma sa kanilang walang sawang pagtitiwala. Amen. At kung saan ay meron kaming panibagong kaharapin. Amen. Lugar. Pero kami naniniwala, malaki po ang ginagawa ng Diyos doon. Amen. At salamat sa aking may bahay, sa kanyang suporta. Amen. Kahit nagkapilay-pilay ng paa. Amen. Sama pa rin siya. Sabi ko nga sa kanya, gusto mo bang magpaiwan? Hindi, sasama ko. Praise God. Hallelujah. Talagang ikaw ay binigay sa akin. Hallelujah. Amen. Salamat sa aking may bahay. Okay, baka pumunta na tayo dito sa puro biro. Amen. Dito tayo sa salita ng Diyos. Amen. May bubukas ako sa aklat ng Gawa o Acts chapter 2. Amen. At mayroon daw ngayon na mas malalang virus. Hallelujah. Ang pangalan ng virus ay Kata.
Nanahimik ka. Hallelujah. Mas ano pa raw ito sa pandemic. Amen. Mas malala. Sapagkat ang kata ay ito ay hindi umaatake pag regular na araw. Kagaya ng Monday, Thursday, Wednesday. Pagdating ng Thursday, may gawain, umaatake si kata. Pagdating naman ng Friday at Sabado, umaatake ulit si kata pagdating ng Sunday. Amen. Kaya wala yan dito. Amen? Nandito tayo dahil hindi tayo natamaan ng virus. Praise God. Pray ng Diyos. Hindi rin tayo natunaw sa ulan. Amen. Hallelujah. Pinapalakas tayo ng Diyos, mga kapatid. At ito ay malaking biyaya na kung saan ay tayo ay nagtitipon sa kanyang presensya. Amen. Sapagkat di tayo naapektuhan na kahit gaano. Amen. Ang mga virus na ito ay napaka grabe pag tumama. Amen. Ngayon po ay sinipag tayo. Amen. Sinipag ang mga anak ng Diyos. Kaya sinabi ng Panginoon, amen, kahit kay Pedro, kay Peter, hallelujah, I build my church. Amen. Sinabi niya, hallelujah, nasabi niya doon sa aklat ng Matthew 16:18, at sinasabi ko naman sa inyo na ikaw, Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Amen. At mga pintuan ng Hades ay hindi makasisipanaig laban sa kanya. Amen. Imagine natin, mga kapatid, ngayong gabi, kahit yung Hades ng pintuan ay hindi naig sa mga anak ng Diyos. Pero bakit yung kata ay nakapiktuhan tayo? Amen? Wala. Amen? Sa ating pong ministeryo, mga kapatid, kailangan po natin ng sipag. Amen? Kailangan nating humayo, kailangan nating mangaral, kailangan nating magbahagi, nakikita natin ang mga patutuo nila kanina, mga report, nakakatuwa, kahit mabasa, amen, kahit maulan, nangangaral, nagpapatuloy, nagliligtas ang Panginoon. Amen. At alam niyo po ba, yung mga niniligtas ay dinadagdag po yan sa bahay ng Diyos. Amen. Yan ay dinadagdag, hallelujah, sa bahay ng Diyos o sa church, mga kapatid. Hallelujah. Kaya sa ating teksto, makikita natin dito sa Acts chapter 2 verse 47, ang sabi na doon, nagpupuri sa Diyos. Amen. At nagtatamo, hallelujah, ng paglingap sa buong bayan at idinaragdag sa kanila, amen, ng Panginoon araw-araw yaon nangliligtas. Tayo po'y manalangin, yoko natin, pikit natin ating mga mata banal, purihin po ang pagkabasa niyong salita, Panginoon Diyos. Di po ako umaasa sa aking sarili. Wala po akong kakayahan sa bagay na ito, Panginoon Diyos, kundi sa iyo lamang, Panginoon Diyos, sa aking hindi mababanggit, O Lord God, sa lumalabas sa aking bibig, Panginoon, ay hindi po dahil sa akin, kundi dahil sa iyo, Panginoon. Kausapin mo po ang mga narito, Panginoon, ang iyong mga anak. Puspusin mo ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Magkaroon kami ng kasipagan sa aming pananampalataya. Lalo kaming lumago, Panginoon. Lalo kaming tumibay. Lalo kaming magtiis hanggang sa iyong pagbabalik, Panginoon Diyos. At kami mangaral, magbahagi, magpahayag sa lansangan, sa mandako kami dadalhin. Panginoon, ay hindi po kami mag-aalinlangan sapagkat ito ang nais mo, ang mga tao ay mga ligtas, Panginoon Diyos. Kaya ngayong gabi, basbasan mo ang bawat isa sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Ilagay mo ang desire sa aming mga puso, ang pag-ibig sa mga tao, ay abutin sila, Panginoon, upang makasama namin sa aming pagtitipon dakilan Diyos. Salamat po, ikaw po ang aming purihin parangalan sa pangalan mo, Jesus. Sa lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Kung makikita natin dito, sila ay nagpupuri. Amen sa Diyos. Kaya kanina napakasarap. Amen. Pumuri sa ating Panginoon. Hallelujah. At di ba natutuwa ang Panginoon
hallelujah, kapag merong isang kaluluwang naliligtas. Natutuwa ang Panginoon, mga kapatid, sa ating Panginoon. Kasi makikita natin doon sa ating teksto, and the Lord added to the church. Amen. Hallelujah. Kaya itong ating pag-usapan, the Lord added to the church. Amen. Kasi mga kapatid, sa ating Panginoon, hallelujah, yung mga dinaragdag at dumadalo dito, lalo na yung mga bago, yan ay kasama sa family ng Panginoon. Kaya ngayong una natin pag-usapan, we need a spiritual family. Kailangan mo ito, kailangan natin ito, mga kapatid. Meron tayong spiritual family, mga kapatid, sa ating Panginoon. Kaya sa ating pagtitipon ngayong gabi, hallelujah, napakasarap na tayo, hallelujah, ay nagiging kabilang, hallelujah, at nagiging kasama, hallelujah, sa bahay ng ating Panginoon. Amen? Napakasarap. Kahit dito, mga kapatid, hallelujah, sila Pedro, nung sumunod sila sa Panginoon, hallelujah, sila'y nagbahagi, sila'y nangaral, at na nakakagulat po dito, mga kapatid, hallelujah, sa isang pangangaral nila ay 3,000 ang tumanggap sa Diyos. 3,000, mga kapatid, at sinabi sa Bible, dinagdag sila. Amen? Sila ay nakasama at nangaligtas, mga kapatid, hallelujah, sa kanilang pagsunod sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Sabi doon sa Acts chapter 2:41, amen, yaon, hallelujah, na nagsitanggap ng kaniyang salita ay nangabautismuhan at naparagdag sa kanila ng araw na yaon ng may 3,000 kaluluwa. Ayan ginawa kanina habang nangangaral, diretso bautismo yun. Habang nagpapatanggap sila at umuulan, amen, habang nagpapatanggap, nagpe-pray, diretso bautismo. Amen. Nalala ko nung naging baptism doon sa Rizal. Amen. Ganda pa una, hallelujah, yung ang pagtitipon. Amen. Nung magpapatanggap na si Pastor Samuel, biglang lakas ang buhos ng ulan. Sabi Pastor Jerry, bautismo. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Palampakan natin ating Panginoon. Hallelujah. At balang araw, mga kapatid, sila po ay ating makakasama. Amen. Huwag ka lang maging tamad. Balikan mo yun. Abutin mo muli yung mga nanihina. Hallelujah. Sapagkat pinangako yan ng Diyos, idinagdag siya sa church. Kahit ayaw ka nang papuntahin. Amen. Kahit para bang malayo ka palang natatanong, tinataguan ka, puntahan mo pa rin. Amen. Sapagkat yan ay dinagdag ng Panginoon, mga kapatid. Kasi makikita natin dito, hallelujah, na sila'y nanatili sa mga turo. Amen. Na sinabi doon sa 42, sila ay nagsipa, natiling matibay sa turo. Amen. Na mga apostol at magsasama-sama sa pagpuputol ng tinapay at sa mga panalangin. Amen. Ito ang kagandahan, mga kapatid, sa ating Panginoon. Kapag tayo ay nananatiling matibay, amen, kapag tayo ay nananatili sa turo ng ating Panginoon, amen, anuman ang mangyari, hindi po tayo tatalikod, sasamahan natin, hallelujah, upang lumago ang gawain ng Diyos, maabot ang marami, hallelujah, sapagkat ito ay binigyan tayo ng karapatan ng ating Panginoon na maging anak. Kaya ikaw ngayon, mga kapatid, sa ating Panginoon, pinagkalooban ka ng Diyos. Amen. Na maging anak niya. Amen. Ang sabi ng Panginoon sa John chapter 1 verse 12, hallelujah, dadakwat ang lahat ay nasa Kanya, nagsitanggap. Amen. At pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa makatuwid bagay ang mga nagsisisampalataya sa kanilang pangalan. Amen. Yung mga nagsisampalataya, mga kapatid, sa ating Panginoon. Amen. At kabilang sa mga banal.
At yun ang kagandahan, hallelujah, kapag narito tayo, kasama tayo sa spiritual family ng ating Panginoon, kasama po tayo sa kabanalan. Gumagawa tayo ng kabanalan, hindi na po tayo kagaya dati. Amen, na bara-bara tayo magsalita. Amen. Kung ngayon, amen, kung na tayo ay nakasama, amen, doon sa bahay ng Panginoon, naging kasama tayo, hallelujah, sa church, amen, nakipag-isa tayo sa ating Panginoon, amen, kabilang na tayo, amen, sa mga banal. Kaya hindi na tayo nagmumura. Amen. Baka mamaya meron pang Kristiyano na nakikipag-away ka pa. Amen. Meron pang mananampalataya. Tatandaan mo, binigyan ka ng karapatan ng Diyos na maging anak. Amen. Kaya sabi ng Panginoon dito, kabilang, hallelujah, dito sa Ephesians chapter 2 verse 19, hallelujah, na sinabi doon, kaya nga hindi na kayo mga taga-ibang lupa at ang mga naglalakbay, kundi kayo ay mga kababayan na kasama ng mga banal sa sambayanan ng Diyos. Imagine natin, hallelujah, ngayong gabi, hindi na po tayo taga-ibang planeta. Amen. Kaya kung ibang ginagawa mo, amen, taga-ibang planeta tayo. Amen. Pero yung ginagawa natin, hallelujah, amen, ay kasama sa mga banal at sambayanan ng Diyos. Hallelujah. Patuloy lang tayong umahin ng salita ng Diyos. Patuloy lang tayo, hallelujah, makinig sa salita ng Diyos. Pag-aralan natin ang salita ng Diyos at maging kagaya tayo ng sanggol, mga kapatid, na handa tayong tumanggap, amen, handa tayong tumanggap sa payo, sa turo, amen, sa salita ng Panginoon na kahit masakit, hallelujah, tanggapin mo pa rin. Sapagkat dito tayo tinuturuan ng ating Panginoon, hallelujah, kung ikaw ba ay mananatili. Kagaya po ng bata, mga kapatid, amen, siya po ay, sabi dito sa 1 Peter chapter 2 verse 2, gaya ng mga sanggol, amen, na bagong panganak, amen, ay nasain ninyo ang gatas na walang daya na ukol sa Espiritu upang sa pamamagitan ninyo ay magsilago kayo sa ikaliligtas. Amen. Iukol ang salita ng Panginoon. Ito ay kainin mo araw-araw. Hallelujah. Amen. Salamat. Praise God. Ito ay iyong kainin. Basahin mo araw-araw, mga kapatid, sa ating Panginoon. Amen. At dito natin makikita ang Diyos, amen, ay lalong natutuwa sa mga anak ng Panginoon. At dito rin po tayo lalago. Amen. Dito rin po tayo magbubunga. Amen. Dito rin po tayo magsisilago, hallelujah, sa ating ginagawa sa tulong ng ating Panginoon. Hallelujah. At habang tayo ay lumalago, ginagawa natin ito, amen, para maligtas ang marami pa maabot, marami pa mabago, marami pa magbalik loob sa Panginoon, at marami, amen, ang makapasok, hallelujah, sa bahay ng ating Panginoon. Amen. Marami pa. Di makikita natin doon, hallelujah, wag po tayong maging mga suwalil na anak ng Diyos. Amen. Pero biyaya ng Diyos, kagaya ng prodigal son, mga kapatid, makikita natin dito, hallelujah, ginawa niya yung gusto niya, hinayaan siya ng kanyang ama, amen, sige, gawin mo ang gusto mo, ibibigay ko, yung hinihingi mo, hinayaan siya. Amen, hanggang natuto siya, amen, sa kanyang ginawa. Amen, pero bumalik siya sa kanyang ama at tinanggap pa rin siya. Amen, ganon din po tayo. Hallelujah. Kahit tayo ay makagawa ng kasalanan, hallelujah, amen, pag totoo ka magsisisi sa Panginoon, bukas pa rin ang pinto para papasukin ka. Pero kapag hindi ka magpapaturo kung paano bukas ang pinto, pumasok ka, bukas din yan palabas. Amen. Kagaya po rito, mga kapatid, sa ating Panginoon, hallelujah,
willing siya matutuli, willing siya, amen, magbalik, hallelujah, kahit hindi na kagaya ng dati. Praise God. Amen. Ito po yung mga nagnanasa, amen, nagnanais, hallelujah, upang makapagbanumbalik sa ating Panginoon. Amen. Kaya ngayon pong oras na ito, mga kapatid, sa ating Panginoon, napakahalaga, amen, na meron tayong spiritual family. Amen. Hindi lang po sa church, maging sa bahay mo. Dapat doon nauuna na Bible and Church. Hindi dito. Kasi kumusta po tayo kapag umuwi tayo sa bahay natin? Ano ang ginagawa natin? Baka mamaya nanonood ka pa ng Korean novela. O di kaya may mga nagti-TikTok o mga TV. Baka may mga TV ka pa. Dati naalala ko, sinusuko nila yung TV. Merong disciple maninira ng TV. Pero ngayon, iba na, naka-screen na eh. Dati kasi may buntot. Kaya okay lang, kahit ibigay. Amen. Pero hindi ko sinasabing ibigay mo at sisirain natin, hindi ko. Pero kung willing ka, pwede naman. Hallelujah. Amen. Pag nasa bahay po tayo, doon na Bible yung church muna. Para pagpunta mo rito, hallelujah, lalong na-build ang church. Tinuturuan mo, kung ikaw ay tatay, ikaw ay may nanay, may mga anak ka, itinuturo mo yung salita ng Diyos. Para ma-build sa kanila, hallelujah, amen, yung salita ng Panginoon, hallelujah, yung family, hallelujah, yung tinuturo sa ating pag narito tayo sa church. Hindi para saktan ka, hindi para sugatan ka, amen. Pero totoo, sinusugatan ka muna. Amen. 2 pieces, pangatlo hilong. Diba? Praise God. Pangalawa, we need to discover God's calling. Amen. Hindi po natin ito mahanap sa labas. Yung calling ng Diyos, di mo yan makikita doon sa labas. Di mo yan makikita sa mall. At hindi rin mo yan makikita sa online games. Di mo rin yan makikita sa bahay mo. Makikita mo yan sa bahay ng Diyos. Kasi dito tayo tinuturuan, mga kapatid, sa ating Panginoon. Hallelujah, na meron palang sangkap, meron palang panawagan. Hallelujah, ang Panginoon sa buhay mo, pero sinasayang mo. Amen. Tayong lahat, mga kapatid, ay kasama tayo sa pamilya. Amen. Ang ating Panginoon at iba-ibang paraan. Hallelujah. Yung paggamit sa atin. Hallelujah. Yung bawat mata natin, yung bawat ulo natin, yung bawat kamay natin, yung bawat paa natin. Hallelujah. Ay meron pong iba't ibang sangkap. Amen. Hallelujah. Di mo alam, maaaring hindi ka maging pastor, pero maging tither ka sa church. Amen? Maaaring hindi ka maging tither, pero ikaw ay prayer warrior sa church. Maaaring ikaw ay nagbabible study. Ikaw taga-encourage sa iba. Amen? Ikaw ay palakas sa iba sa tulong ng Panginoon, mga kapatid. Sabagat sinabi niya dito sa 1 Corinthians chapter 12 verse 27, kayo nga ay katawan ni Kristo. Ang bawat isa ay sama-samang mga sangkap niya. Kaya para lumago ang gawain ng Diyos, sama-sama po tayo magtataguyod ng gawain ng Diyos. Sama-sama tayong aabot, hallelujah, sa mga tao. Sama-sama tayo, hallelujah, amen, para marami ang mga maligtas, marami makarinig, hallelujah, ng kanyang salita. Amen. At dito natin makikita, hallelujah, na marami ang nababago na mga tao, amen, na kagaya po natin dati, hallelujah, na wala pong mga pakialam. Pero nung tayo ay nabago, hallelujah, ngayon po ay nakikisa na tayo, hallelujah, sa gawain ng ating Panginoon. Amen. Tayo ay nakikisa, tayo ay nakikilahok, hallelujah, sa gawain ng Panginoon at hindi ka nagpapahuli. Amen. Pag may gawain, excited ka.
Amen, sapagkat mapipilay, hallelujah, kapag kulang ang katawan. Napakasarap mga kapatid kapag excited yung mga gawain. Ay mga kapatid pag may gawain. Napanood ko dati, amen, sa Fresco, Arizona, amen, kapag merong Bible conference, mga kapatid, nagtatakbuhan sila, nagpapaunahan. Amen. Kumusta po tayo? Hallelujah. Baka nandun pa lang sa bahay natin ay umulan. Sa susunod na lang siguro. Di ba? Malakas ang ulan eh. Amen. No? Maging excited tayo mga kapatid. Amen. Sabagat sinabi ng Panginoon, hallelujah, amen, ito po ay sasalitain sa inyo. Yung ating mga gagawin, hallelujah, ito ay sasalitain. Hallelujah, at tayo ay kakausapin dito mga kapatid sa ating Panginoon dito sa Acts chapter 9 verse 6. Ngunit magsitindig ka, ikaw ay pumasok sa bayan at sasalitain sa iyo ang dapat mong gawin. Hallelujah. Kaya kapag ikaw ay kasama, hallelujah, isasalita sa iyo, amen, kung ano ang dapat mong gawin. Ganun po tayo, kaya kung may pastor tayo, igagay tayo, ililid tayo, tuturuan tayo, papupuntahin tayo doon, papuntahin tayo dito, at meron pupunta roon. Diba? Amen? Mayroong magsasalita, at higit sa lahat, ang Panginoon ang magsasalita sa iyo. Amen? Hallelujah. Ang sabi ng Panginoon, Ephesians chapter 4 verse 16, hallelujah, na dahil sa Kanya ang buong katawan, hallelujah, ay nakalapat na mabuti at nagkakalakip sa pamagitan ng tulong ng bawat isa. Amen. Kasukasuan ayon sa pagkawalang nauukol sa bawat iba't ibang sangkap. Amen. Na nagpapalaki sa katawan at ikatitibay ng kanyang sarili at pag-ibig. Kaya salamat sa Panginoon. Amen. Dahil sa bawat isa, lumalago po ang gawain ng Diyos. Imagine natin mga kapatid, natatanda ko naroon tayo sa kabila. Amen. Marami ang problema doon. Nung nag-take over ang aking puting pastor, kasama kanya may bahay, kasama kanyang pamilya. Amen. At napakaliit ang ating pinagtitipunan doon. Hallelujah. Pero dahil mayroong mga anak ng Diyos, mayroong kasama sa pamilya, nagnanais din na lumago ang gawain ng Diyos, maabot ang iba, amen, makapunta sa ibang lugar. Ngayon po nakapunta tayo dito at sama-sama pa rin. Amen. At kagandahan dito mga kapatid, marami pong idinaragdag. Amen. Marami ang dinaragdag ng mga kaluluwa. At ngayon po mga kapatid, hallelujah, sa kahit hindi malaki, amen, ang ating pinagtitipunan, salamat sa Panginoon, ginamit ang ating buting pastor, amen, ang gawain ng Diyos ay sumusulong. Lumalago, hallelujah, na dati ay sa lugar lang ng Comembo, ngayon ay napunta sa Rizal at ngayon pupunta tayo sa may Kawayang, Bulacan. Lumalaki yung pamilya natin, mga kapatid. Kaya wag po kayong mag-alinlangan. Malaki ang ginagawa ng Diyos. Sa iyong ginagawa ngayong gabi, mga kapatid, huwag mong sabihin na walang nangyayari. Malaki po ang nangyayari. Amen. Sa iyong ginagawa. Sa iyong panalangin, sa iyong pagsigaw sa Panginoon. Kaya natutuwa kami, ramdam namin mag-asawa, may nananalangin sa amin. Amen. Ramdam namin, hallelujah, na kapag kami ay pumupunta, humahayo, ramdam namin na hindi kami dalawa lang. Amen. Meron kaming kasama, higit sa lahat kasama namin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise God. Amen. Pagpalain ka ng Panginoon. Hallelujah. Praise God. Amen. Tapos na tayo. Hallelujah. Praise God, salamat sa inyong pagmamahal. Dahil kung hindi nyo kami mahal, hindi nyo kami papanalangin.
Sabi mo, hayaan mo sila. Masama yung loob ko dyan eh. Di ba? Pero dahil nananalangin kayo, ibig sabihin, mahal nyo kami. Mahal din namin kayo. Amen? Yung po yung family natin. Walang inggitan, walang lamangan. Hallelujah. Walang sige, hayaan mo sila. Hindi. Nagpipray talaga tayo. Lord, palaguin mo. Sapagkat sinabi ng Panginoon, sinabi din ng ating mga pastor, tagumpay ng isa ay tagumpay natin lahat. Palapakan natin ating Panginoon. Hallelujah. Salamat. Hallelujah. Sa pag-ibig na ibinigay ng Diyos sa bawat isa. Amen. Salamat. Hallelujah. Sapagkat iisa, amen, ang ating pundasyon, isa ang ating katawan. Hallelujah. At sabi nga dito sa Roma chapter 12 verse 4 to 8, sapagkat kung paanong iisang katawan ay meron tayong maraming mga sangkap at ang lahat ng mga sangkap ay hindi pareho, amen, ang gawain. Hindi po parehas kaliwa yung paa natin. Hindi rin po parehas ang kamay mo ay kaliwa. Diba? So, iba-iba ang sangkap. Pagdating sa 5, amen, sa gayon din tayo na marami ay iisang katawan kay Kristo at ang mga sangkap na sama-sama sa isa't isa. Amen. Pagdating sa 6, yamang may mga kaloob. Amen. Na iba-iba ayon sa biyaya na binibigay sa atin at kung manghuhula tayo ayon sa kasukatan ng ating pananampalataya. 7, at kung ministeryo, amen, ang gamitin natin ang ating sarili sa ating ministeryo o ang mga pagtuturo sa kanyang pagtuturo. Hallelujah, o umiiral o umaaral ay ang kanyang pag-aral, amen, ay mamimigay ng magbigay at sa mga magandang loob ay nagpupuno ng masikap na naghahabag ay masaya. Amen. So, pasin natin ito mga kapatid sa ating Panginoon. Kaya iba-iba po ang ating ginagawa. Ay napakasarap, hallelujah, sa ating church mga kapatid. Salamat sa nagtatag ng Father's House. Una ang Panginoon. Ginamit ang ating mga leader. Narinig natin, simula lang sila ng 23. Amen. Ngayon, napakarami na po natin. Palapakan natin ating Panginoon. Bakit po mga kapatid? Sapagkat meron tayong tunay na family. Amen. Hallelujah. Meron tayong tunay, hallelujah, na family. Panguli, we need to find our destiny. Amen. Hindi mo alam yung destiny mo ngayon. Maaaring nag-aaral ka lang. Amen. Hindi ko sinasabi na masama mag-aral. Amen. Nag-aaral ka para makagraduate ka, makatapos ka, and then gusto mo pagkatapos mo, mag-asawa ka na, pagkatapos mo, amen, magkaroon ka ng pamilya, mga anak, hallelujah, magkaroon ka ng bahay, magkaroon ka ng sasakyan, yan ang ba ang destiny mo? Amen. Sapagkat di mo alam, kapatid, sa ating Panginoon, may maaari, merong destiny na ibibigay sa iyo ng Panginoon. Di mo alam. Pero kapag magpapatuloy ka, amen, magpapahubog ka, at magpapahubog ka sa church, amen, magpapadisciple ka, handa ka magpaturo, handa ka makinig, amen, makikita mo kung anong panawagan mo. Amen. Balang araw, di natin alam, si Mildred, pwede yan maging pastor. Amen. Amen. Lahat posible sa Diyos. Amen. Hallelujah. Amen. Sa akin nga nangyari. Amen. Amen. Hindi marunong magbasa. Hindi marunong umarap sa ganitong mga tao, mga kapatid. Hallelujah. Pero may naniniwala, ito'y biyaya ng Diyos. Kasi na po makakapagsabi. Hallelujah. Na pwede kang gamitin ng Diyos sapagkat iba't iba ang pwedeng gawin ng Diyos sa buhay natin. Hindi po natin alam, mga kapatid, pwede kang gawing apostoles. Amen. Pwede kang evangelista. At pwede kang guro o teacher.
Hallelujah, di po natin alam. Pag magpapatuloy ka, pwede mo makita ang destination mo sa Panginoon. Sabi ng Panginoon dito, Ephesians chapter 4, verse 11 to 12, hallelujah, pinagkalooban niya ng mga iba, amen, na maging apostol, hallelujah, at mga iba ay propeta, ang iba ay evangelista, at ang mga iba ay pastor at mga guro. Amen. Hindi po lahat nga magiging pastor dito. Amen. Hindi rin lahat dito, mga kapatid, ay magiging evangelista. Amen. Meron tayong sangkap. Amen. Dito sa 12, sa ikasasakdal ng mga banal sa gawain ng paglilingkod at ikatitibay ng katawan ni Kristo. Amen. Para lalong sumulong ang gawain ng Panginoon. Nakakatuwa. Amen. Merong mga pinabangon ng mga alagad, kabataan, hallelujah, na walang sawa. Amen. Kahit maulan, susulong sila, pangangaral sila, magbabahagi sila. Amen. Mag-share sila, mag-street preaching. Amen. Hallelujah. Dahil sila ay pinabangon ng Panginoon. Amen. At ako po ay naniniwala. Amen. Ngayong gabi ito. Amen. Sabi ko nga, mag-asawa, paano pong ginawa ng Diyos, amen, doon sa lugar ng Kumengo, amen, gagawa rin po siya doon sa lugar ng may kawayan. Amen. Malaki po ang ginagawa ng Diyos. Kung titingnan natin, hallelujah, marami din ang mga church doon. Pag pumupunta kami doon, hallelujah, lalo na nung nag-down tayo ng bahay, sabi niya sa amin, amen, para bang sinusulsulan pa kami, sureball na ba kayo dyan? Diyan kayo talaga. Ang gulo niyan eh. Amen, lagi nag-aaway-aaway dyan. Sureball na ba? Di ako nagkamali, 3 beses ko narinig yan. Habang naroon kami, magbabayad, magdadaw na kami, may ganun pa rin ang sinasabi. Pero isa sinasabi ko sa kanya, yan po ang hinahanap ng Diyos. Yung lugar na yun, amen, hinahanap ng Diyos yung mga makasalanan. Hindi hinahanap ng Diyos yung mga matutuwid, yung hindi nagpapaturo, amen, yung umiiral, yung pride nila, hindi pa hinahanap ng Diyos. Hinahanap ng Diyos, amen, yung willing makinig sa salita niya. At biyaya ng Panginoon, maging ang may-ari ay tumanggap sa Diyos. Palapakan natin ang Panginoon. Yan po ang kabutihan ng Diyos. Amen. Pagpunta namin sa kabilang port, amen, sabi nila, maraming addict dyan. I-addict din ako dati. Diba? Matitigas ang ulo dyan, matitigas ang puso. Amen. Hallelujah. Ganun talaga. Amen. Kaya tayo dinala doon dahil nais ng Diyos abutin po sila. Biyaya ng Diyos kung bakit nagkaroon po dito sa C5 Taguig ng church, dito po sa number 4 Banang Village, kasi gusto ng Diyos abutin yung mga tao dito sa paligid. Amen. Hallelujah. Yan po ay biyaya ng Panginoon. Kaya ngayong gabi, mga kapatid sa ating Panginoon, hallelujah, huwag ka na mag-alinlangan. Amen. Sumunod ka. Amen. Hindi madali, pero tutulungan ka ng Diyos. Amen. Kasi pag magmadali, amen, mahirap mag-shortcut. Mas maganda dadaan ka muna sa apoy. Pero hindi ka masusunog. Amen. Dadaan ka sa tubig, pero hindi ka malulunod. Amen. Dahil kasama mo ang Diyos. Hallelujah. Kaya ngayong gabi, hallelujah, malaki po ang ginagawa ng Diyos. Amen. Di po natin alam ang pwede pong mangyari. Kagaya po dito ay meron pong iba't ibang kaloob ng Diyos sa bawat isa. Amen. Yung nagpapastor sa Rizal, amen, di natin alam kung magpapastor yan. Dahil siya nagbibinta ng droga. Dati. Paano kung tumingin tayo bilang tao, amen. Sabi nga ni pastor, amen, kung titingin ang tao kahit ikaw hindi ka pasa. Diba? Totoo naman. Diba? Kung titingnan natin ang tao, pero ang Diyos ay hindi tumitingin sa katatayuan ng tao. Tumitingin ang Diyos sa puso ng tao. Amen. Hallelujah. At yun ang kagandahan. Ngayon, nagpapastor siya doon.
Nakita ko sa kanya na walang reklamo kahit walang minsan masahe. Amen. Kaya namamanga ako sa ginawa ng Diyos sa kanya. Hindi siya nagre-reklamo. E paano kung magreklamo siya? Amen. Pero biyaya ng Panginoon, siya ay napapayuhan, nasasabihan, kaya lumalapit siya sa altar. Hindi ko sinasabi, dinidiscourage kita, kapatid. Pinapakita ko sa iyo, pinapakita ng Panginoon sa iyo na hindi rin madali maglingkod pero masarap maglingkod sa Diyos. Amen. Hallelujah. Yung mga katotohanan. Amen. Pero masarap maglingkod sa Panginoon. Amen. Ay makikita natin dito, making ang mga lingkod ng Diyos ay hindi niya pinabayaan. Sinamahan niya, hallelujah. Nagpatuloy sila, hallelujah, mag-aral sa salita ng ating Panginoon. Kaya sabi dito mga kapatid sa James chapter 5 verse 19 to 20, mga kapatid ko, kung ang sino man sa inyo ay lilihis sa katotohanan at siya'y pababalikin loob ng sino man. Eh mga nanihina, amen, pinagpipray natin, hallelujah, ini-encourage natin muli sila manumbalik sa Panginoon, sila'y mapalakas, hallelujah, at muling luwalhatiin ang ating Panginoon. Amen. 20, alamin nito, hallelujah, pagbabalik loob sa isang makasalanan mula sa kamalian ng lakad niya ay maliligtas at siyang kaluluwa na kamatayan ay nagtatakip ng karamihang kasalanan. Amen. Ayun ang kagandahan pag meron pong church, mga kapatid, sa ating Panginoon. Dinadagdag niya yung mga tumanggap sa Panginoon. Dinadala na dito, hallelujah, at sila'y magbabago ng buhay at sila'y susunod pagdating ng panahon sa ating Panginoon. Amen. Kaya kahit sa amin, kahit sa akin, hallelujah, salamat sa Panginoon. Yung nangaral ng revival dito nakaraan, hallelujah, siya ay nag-church na sa Father's House dati. Amen. Ini-invite ko pa siya mag-inom. Amen. Pero hindi ko nga alam kung magpapastor siya. Amen. Pero may plano pala ang Diyos sa buhay niya. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, huwag po natin limitahan. Amen. Ang gagawin ng Diyos sa buhay mo. Kung titingnan mo, malaki ang gagawin ng Panginoon. Hallelujah. Sumulong ka lang, magpatuloy ka. Amen. At ipagamit mo ang buhay mo sa Diyos. Alisin mo yung kata. Amen. Amen. Palitan mo ito ng kasipagan. Amen. At darating ang panahon, hallelujah, pagpapalain ka ng Diyos. Palapakan natin ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Amen. Hallelujah. Tungo natin ating mga ulo. Piit natin ang ating mga mata. Amen. Ngayong gabi. Mahal tayo ng Diyos, mga kapatid. Ikaw at ako, tayong lahat na naman nandirito. May plano ang Diyos. Gagamitin ka ng Diyos. Magpakumbaba ka lang. Lumapit ka lalo sa Kanya. Amen. Sapagkat meron pong nakalaan ng Diyos sa buhay po natin ngayong gabi. Ngayong gabi, kung meron pong bago sa ating kalagitnaan, amen, papanalangin ka po namin. Ito po ay libre na panalangin, hindi ka rin namin ipapahiya. Ito po ang aming ginawa dati. Amen. Bago po ang buhay namin, dahil tinanggap namin si Kristo sa aming buhay, nagsisi kami ng aming kasalanan, nagbalik po kami sa Panginoon. Ito din po ang gagawin ng Diyos sa buhay mo. Kung meron man sa ating kalagitnaan, pwede mo pong itaas ng iyong kamay. Amen. At habang ikaw, bago, meron man, amen. Hindi kaya ikaw ay backslider, amen. Ikaw ay dati ng mananampalataya, nanhina ka, amen. At di kaya ikaw ay mananampalataya, alam mo sa sarili mo na meron ka pang nagawang kasalanan na hindi po nalulugod ang Panginoon. Pwede mo pong itaas ng iyong kamay, ipapadalangin kita, kapatid. Ito po ay libre. Amen. Kung ito po ay lahat tayo mananampalataya habang lumalapit ang mga manunugtog, amen, at inaawit Christ, ina. Amen. At bukas po ang
altar. Mga kapatid, lumuhod tayo. Amen. Kausapin natin ang ating Panginoong Diyos ngayong oras na ito. Hallelujah. Praise God. Salamat. Dakilan Diyos sa biyaya mo, sa kahabagan mo, Panginoong Diyos. Hallelujah. Pagpalain mo yung mga anak ngayong oras na ito. Palakasin mo sila. God, alalayan mo sila, Panginoon. Tulungan mo, Panginoong Diyos, sa iyong mga anak mo, God. Shikarababa, kandar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 
Lord Jesus, we need the Holy Spirit of God, hallelujah, paranas mo ngayong gabi, ang kapuspusan, O God, kausapin mo ang bawat isa, ang mga lalaki, ang mga babae, Panginoon Diyos,
yan, ipagkakaloob ko sa Yes. inyo, makaloob. Magtiwala lamang kayo at isuko nyo ang iyong mga buhay sa akin. Ako'y nangungusap sa inyo, Pastor. Sabi ng Panginoon, Pastor Andres Sir Mavi, huwag kayong matakot o huwag na Yes. humayo sa may kawayan Bulacan ang sabi ng Yes, Panginoon. God. Huwag kayong matakot sapagkat ako ang tutulong sa inyo. Lahat ng mga pangangailangan nyo ipagkakaloob ko at magbabagon ako ng mga manggagawa doon na gagamitan. Yes. Mga kasama nyo, makakatulong nyo sa inyong gawain. Magpatuloy lamang kayo. Ano man ang mga kahirapan na inyong dadalasin, huwag kayong maghinawa na sumampalataya sa akin at huwag kayong matakot sa mga Yes. pagsubok na darating sapagkat ako ang Diyos na mga pangyarihan sa lahat. Pagpapalain ko yung pasasaganahin ko ang lugar na yun at magtatanim muli ako ng panibagong gawain doon sapagkat ito ang aking pangako na gaya ng aking pangako nung una ipagkakaloob ito sapagkat ito ang aking pangako na pagbubungahin ko ang iyong gawain dito sa sipag. Huwag kayong matakot sa mga pagsubok. Magtiwala lamang kayo, sumampalataya kayo sa akin, sabi ng ating Panginoon. Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. We worship God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Glory, Jesus. Glory. Hallelujah. 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 Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Bakit kayo nagkakaroon ng alinlangan sa harapan ko? Tinawag ko ang malalaki may asawa dito sapagkat may layunin ako. Ipapadala ko kayo sa mga bayan, sa barangay, saan kayo nasasakupan. Ngunit ang puso ninyo nagdadalawang isip. Ako ba ang Diyos nyo na mahina? Ako ba ang Diyos nyo na nagbibigay ng kahirapan? Mga anak ko, ang kaisipan nyo ibaguhin. Gaya sa aking salita kanina, pinalakas ko kayo sapagkat akong Diyos nyo magbibigay ng kalakasan. Humayo ang dapat humayo dahil tinawag ko kayo bilang mga lalaki, mga alagad ko. Huwag kayong mag-alala. Ako ang magpapalakas, magpapatibay. Sino mang sumira ng pangalan ninyo, ako ang siyang magtatanggol sapagkat ako ang Diyos nyo na nagbibigay ng kalakasan. Huwag kayong mag-alala sa mga namuusig. Marami ang namuusig sa sanlibutan ito. Ngunit ako sino man ang namuusig at inuusig dahil sa pangalan ko ay maliligtas. Magtiis kayo. Akong Diyos nyo nagsasalita ngayong gabi. Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. We worship God. Hallelujah. Salamat po sa iyong biyaya, Panginoon, ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Amen. Hallelujah. Amen. Praise God. Si Sister, anong pangalan niya, Sister? Sis, okay lang po ba kung ano po? Amen. Praise God. Naniniwala ko, amen, meron kang nais silingin sa Diyos. Amen. Hindi ko alam yan, pero hindi ko alam ano ipag-usap mo sa Kanya. Pero ikaw at ang Diyos ang nakakaalam. Ngayong gabi, even sa iyong nararamdaman, kaya ka pong palayain ng Diyos dyan, kaya ka pong pagalingin dyan. Amen. Mapiasa mo yan sa Kanya. Amen. Katiwala mo sa Kanya. Hindi po kita kilala, pero kilala ka po ng Diyos. Amen. Hindi ko alam bakit nakausap ka ng Panginoon. Kapatid, sabi ng Panginoon sa iyo, humakbang ka. Sapagkat yung nakikita mo sa harapan mo, hindi lang yan. Naroon pa sa unahan. Amen. At si Jesus po yun na nag-aabang. Amen. Ibig sabihin, merong mga pagsubok na daraan sa buhay mo, pero hindi ka manghihina. Ikaw ay tatatag dahil merong nagkakantay. Wala na ba kang yung Panginoon? Amen. So yung karamdaman mo, amen, ay kaya pagalingin yan ng Diyos. Amen. Naniniwala ka po ba? Praise God. Ano po ang pangalan mo? ABC. Innocence.
kong pagalingin ng Panginoon. Amen. Ano pa yung nararamdaman mo? Praise God. Praise God. Alam mo kanina, doon sa Barangay Rizal, yung nanay ng asawa ng pastor doon, sobrang ati yung kanyang lalamunan. Bago magsimula yung gawain, tahon ng tahon siya. Amen. Sabi ko, pastor, bago magsimula, pag-pray natin, patuwa natin. At biyaya po ng Diyos, amen. At tapos ng gawain, nawala yung ati ng lalamunan niya, nakapaghandog pa sa Diyos. Amen. Kaya din gawin ng Diyos sa buhay mo. Amen. Pato natin ang amen ang ating mga mic at Diyos. Nawa po sa system na Diyos sugal sa kanang kubo, Panginoon Diyos, kapamahangin na nalamunan, Panginoon natin po pinag-usan, siya po ay panayain po sa pangalan ni Jesus, para sa kanyang karamdaman ngayon, dahil maghimanda ka na yung palamang sa kanyang buhay, Panginoon, magpagtuwa sa pagkakitawa ng Diyos na buhay, makapangyarihan. Lord, kasama niyo sa krus ng Kalbaryo, Lord, ang makaramdaman ng sakit, makahinangan, Panginoon Diyos, kayo po, iparanas mo, Lord God, kay Sister Ruga ng kagalingan, himala ko sa kanya, right now, O Diyos, sa pangalan mo, Jesus, in Jesus' name. Amen and amen. Praise God. Hallelujah. Meron po bang nagbago sa inyo? Praise God. Hallelujah. Pero meron pa. Meron pa. Praise God. Sa pangalan mo, Jesus. Lord, ang itong kagalingan, inaangkin namin dakilan mo, Diyos. Sa pangalan mo, Jesus, ikaw ang aming dakilan doktor na nagpapagaling. Kompletong kagalingan. In Jesus' name, amen and amen. Wala na. Praise God. Palapakan natin ating Panginoon. Marami po yung mga tao na mahihipo, amen, sapagkat una sa iyo nagpatutuo at magpapatutuo ka sa kanila. Amen. Hallelujah. Thank you po. Marami po yung Diyos. Praise God. Ibigay ko na po yung mga sa ating pastor. Ina Diyos, kami po'y dumadalangin at naniniwala, inaangkin ang lahat ng kapahayagan na iyong gagawin. Sapagkat ginagawa mo, Diyos, at ikaw ang Diyos na di bumibigo. Wala pa nung itatag mo ang gawain mo, Diyos, pinamamangha mo kami sa mga dakila mong gawa. Patuloy mong gawin ito, Panginoon, ikaw ang bata sa lahat. Patuloy mong ibuhos sa mga dakilang biyaya, pagpapala, kapangyarihan ay patuloy maranasan ng iyong mga anak, Panginoon. Kagalingan at kaligtasan, O Diyos, at patuloy na pagsasangkap upang magamit ang bawat isa sa bawat sangkap mo na kagamitan sa katawan mo, Panginoon, sa mga dako paroon na dadalhin mong yung mga anak, Panginoon. Thank you for blessing, maging sa pamilya ni Pastor Alvin at sa kanilang paghahayo na nalapit ngayong darating na buwan. Pagpalain mo sila at ang iglesia nito, patuloy pang manganak gaya ng pangako mo, Diyos. At patuloy na paglalagay ng tapang at karunungan sa iyong mga anak ko, Diyos. Salamat, Panginoon, sa pagpaparami, pagbubunga at pamamahalang iyong binibigay. Ikaw ang purihin sa pangalan ni Jesus. Amen.